Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Yan po, yung bangungot ni Sara Duterte, Inday Takaw ay nagkakatotoo na po. Isang gumigising na katotohanan po na patuloy siyang bumabaho sa taong bayan. Ano? Bagamat tayo ay hindi fans or hindi tayo ganong believe sa mga survey, pero minsan itong Okta, no, tumatama din, ano, paminsan-minsan tumatama din, ano. Eh dito po sa huling survey ng Okta, nakalagay po dun sa survey na bumaba po ang rating ni Sara sa survey. I think sa satisfaction rating 12% yung binaba or 12 points, kung ano man yung tama doon, kung percent of points. Pero ang ating punto dyan, hindi naman talaga tayo nagbabase sa survey, pero nagkukumpirma lang po yung survey na yan sa talagang mga nangyari nitong mga nakaraang linggo at buwan, na talagang ang pamilya Duterte, kahit magwala pa sila ng magmaktol ng magmaktol, no, magpa-eksena ng magpa-eksena para pabanguhin yung pangalan nila, ayan po ay dumadaos-dos na po. Hindi lamang po sa survey, kundi sa pagtingin ng taong bayan sa kanila. Bumabaho ng pumabaho, kumbaga spaghetting pababa ng pababa. Pabaho ng pabaho po, parang nabubulok po na nabangkay. Kasi nalaman na po din ng tao yung ginawa nila, yung halimbawa yung confidential fund, hindi talaga nagpapaliwanag kung saan na nagamit yon, kung saan winaldas yon. 125 million confidential fund. Ginastos lamang sa loob ng 11 days, ay hindi nagpapaliwanag kung saan yun napunta. Bukod doon, yung mga confidential fund niya, nung mayor pa siya ng Davao. Tapos, nung nagsumbong siya sa tatay niya, nagiging mabaho siya, itong tatay niyang si Canor, nagbanta naman, papatay ng tao. Kay Franz Castro, nagbanta. Bukod doon, inamin din ni Canor, ng tatay niya, na talagang ginagamit ang Intel fund sa pagpatay ng tao diyan sa Davao. At kumana na rin, sumama na rin sa kanilang ang tawag dito, pagmamaktol, talagang sama-sama na nila itong si Polong Duterte. Sumama na rin, ano? Pero wala wa-effect din no? Talagang nabuking sila sa taong bayan. Kaya pabaho ng pabaho itong si Inday at yung kanyang apelido, yung pamilyang Duterte. Yan ay hindi lamang yan sa survey no. Sa totoo lang din naman sa taong bayan na nakikita naman talaga yung totoo na nangyayari, na hindi naman yan fake news, no. At nakikita na rin na yung ugali nila siga-siga, na pag may pumupuna sa kanila, kinakalaban nila, kahit magbabanta ng buhay ng tao, akala nila lalo si Mang Canor, akala niya siya'y nasa Malacanang pa, siya pa ang presidente, di ba, na magagawa niya ang lahat. Pero kahit po yung mga kaalyado nilang mga trapo, mga politiko, unti-unti kinakagat na rin sila Ayan. Tayo naman sa bunyog, lagi natin sinasabi, wala tayong pakialam sa away ng mga Marcos Romualdez laban sa mga Duterte. Kasi para sa atin, mga pare-pareho naman bulok na politiko yan no? Wala tayong kinakampihan dyan. Ang sinasabi lang natin, kahit kaninong Intel fund dyan, confidential fund dyan, o extraordinary fund dyan, ang posisyon ng bunyog, ay dapat ang pera ng taong bayan ay maingatan, ang pera ng taong bayan ay dapat ilaan sa pakinabang ng mamamayan, hindi na mga bulok at mga magnanakaw na politiko. So kaya nga, sa issue ng confidential fund, sa issue ng Intel fund, extraordinary expenses na sinasabi, sige, yan ay na kay Romualdez, o nabuking nga yung kay Polong, o si Polong, di ba? O nabuking din na may extraordinary expenses din. Hawak ng kanyang committee yon, yung Committee on Appropriation. 3.81 billion. Na si Polong ang chairman ng committee na yan, ng appropriation. Extraordinary expenses din. Na pinag-aanuhan naman ni Duterte, iniiyak-iyak talaga ni Duterte, nagmamaktol yan. Yung pala, nabuking, sila din meron. Ganon din sa confidential fund. So pare-parehas naman Mapa Romualdez, Marcos,
Duterte, si Inday Takaw, si Pulong, lahat sila pare-parehas Kaya lang dito talaga, tinamaan talaga itong si Inday Takaw, no? Ganyan na lang yun no? Kung baka pumapalakpak ang tenga ni Martin Romualdez, ano? Siyempre, si Martin Romualdez, nag-aambisyon din talaga yan sa 2028. Wala, ano yan kitang-kita na yan nabasa na ang baraha, no? Si Inday naman, nabasa ang papel. Kaya hindi na nila alam ngayon, paano ba yan masosolusyonan yung tuloy-tuloy na pagbaho ng mga Duterte? Na umakyat pa ng bundok si Inday, di ba? Nagpa-picture-picture pa sa mga magsasaka, hiking, umakyat-akyat pa ng bundok, no? Si Canor naman, nagpapalabas na naman ng mga picture na kumakain sa karinderya. Kaya lang, wa-effect na yung mga ganyan drama, no? Nabuking-king na rin, no? Kaya yan, sinasamantala din yan ni Martin Romualdez na isa rin namang ano yan di ba? Mapagsamantala din. Sinasamantala naman ni Martin Romualdez. Again, wala naman tayong kinakampihan sa kanila, no? Para nga sa atin, pare-parehas naman mga lokbo yan, no? Mga trapo yan, pare-parehas yan, no? Yun lamang, no? Ang bangungot ng mga Duterte ay isa ng realidad. So, Inday, where na you? Babahin na. Nandiyan pa yung ICC, di ba? Ayan na po yan. Bahala na ang taong bayan magusga. Basta ang mahalaga dito, hindi bulag at bingi ang taong bayan sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. Nauhubaran ng maskara ang mga magnanakaw, ang mga abusado, ang mga tambaluslos na matagal nang nanloloko at nambubudol-budol sa taong bayan. No? Muli ito si Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page, sa Enzo Recto page at sa ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa. I-follow nyo na rin ang ating vlog, Kulex Vlog at Kulek Soliman. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.